kay Vice President Noli de Castro, dapat ay sanay na negosyador ang nakikipag-usap sa mga dumukot sa grupo ni Ses Drilon. Pero dapat lang din daw na hindi pagbigyan ang hinihinging ransom. Nakatutok si Tina Paniban Perez. Dating broadcaster si Vice President Noli de Castro. Minsan na rin siyang nakapasok sa kuta ng Abu Sayyaf sa Mindanao noong taong 2000. Kasama niya noon ang aktor na si Robin Padilla at ang GMA reporter na si Susan Enriquez nang pigilan sila ng Abu Sayyaf na makalabas sa kampo ng mga bandido. Yung sa amin nung nangyari, sandali lang kaming na-hold noon ng Abu Sayyaf at ang hiningi lang naman yun, 100 sako ng bigas eh. Although 80 lang na ibigay. Hindi na sila kasi nagbilang. But this time kasi, ang inihingi nila ay pera na. Payo ni De Castro, isang sanay na negosyador lang daw dapat ang nakikipagnegosasyon sa mga bandidong may hawak sa grupo ni Ses Drilon. Gayon din ang payo ni COMELEC Commissioner Rene Sarmiento na dating peace negotiator. I don't think ang ABS-CBN dapat makipag-negotiate doon. Dapat ang nakakaalam niyan ay yung mga taga-roon mismo based on the experience nila sa Abu Sayyaf din. I think it should be a combination, Tina, of government and NGOs. We should not leave it to me, to ABS-CBN, but all concerned Filipinos who value life, who cherish life, who value peace should come in. Ang alam daw ni De Castro, 10 milyong piso hinihinging ransom. Well, sa no ransom policy ng gobyerno. Baka singilin sila nung kinain na Ses. Okay naman, gano'n. Ano tawag doon? Yung board and lodging, di ba karaniwang gano'n? Panalangin ni De Castro, palayain agad ang mga dati niyang kasamahan sa trabaho. Yung grupo na yun, hindi naman sanay ng matagalan sa gubat. Kung aabot ng buwan, baka naman maapektuhan ng health ng mga tao. Payo naman ni Sarmiento, humingi ng tulong sa mga taga-roon para di na tumagal ang sitwasyon. I've known many of them, and they are there simply waiting to be tapped. I would suggest, Tina, we should reach out to them. Bukod sa pahayag ng ABS-CBN kahapon na nagkukumpirmang nakidnap for ransom ang grupo ni Drilon at hindi magbabayad ng ransom ang kumpanya, wala pa silang bagong pahayag sa ngayon. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.